Antayin lang po natin sila. 105. Okay, sige po. Good afternoon po, ladies and gentlemen. Opo. It's already 1:05. Sige po. Let's further continue with our workshop. Okay. Sige. Teka po ah. Okay. Dito na lang. So, kunyari po, nagkaroon po ng ibang, you have included other gender in your study. Okay? So, kanina kasi two groups lang po yung kino-compare natin, ano? Male and female. So, this time, what about kung nagkaroon po tayo ng others? Okay? Sige po, gawa na lang po tayo. Kunyari, ano po ito? Hypothetical data. Okay. So, basically, hindi na po yung t-test. Ano? Hindi na po independent t-test yung ginagamit natin doon, ano? If we're comparing. Okay? So, but rather, we are using one-way ANOVA. Okay? So, equal sign, run between. Okay. Ano ba yung range nito? Okay. 140 to 300. Okay. Random lang. Ako. Copy and then paste para mag-flatten. Sorry. Digit numbers. Okay.
So, ayan. Okay? Again, yung pag nagko-compare kasi kayo, hindi po pwede yung kino-compare nyo sa baka po yung ginagawa po kasi ano no. Oo. This is the right method. You have to perform statistical analysis. Yan. So hindi po kasi enough na gumagamit lang po tayo ng mean. Tinitignan lang natin. But we have to check, ano? Kasi ang statistical analysis, it allows us to generalize the information in that particular data set. Yan. So doon lang po yan, ano? Ah, yan, okay. Sige po. Tingnan natin. Sige. Apo. You can copy or you can create a random number between 140 to 300. Mm-mm. Yan. Sige po. Yung mga kakapasok lang po, ito po. Pakikopya din po ito. Ito na lang kopyahin. Others. Yan. So this time we are comparing more than two groups. Ayan. Kunyari, meron kayong you are comparing different departments. Yan. Kung nagko-compare po kayo ng different department and then your variable is policy, apo, yung pinag-aaralan niyo po ay policy. Opo, hopefully ayaw po natin magkaroon ng significant difference yon, ano? Well, for one, baka kasi maging bias yung policy, ano? Well, sa bagay, makikita natin na bias yung policy to a certain department. Thumbs up po? Opo. Nakopya na po ba? Opo. Pa-thumbs up po? Sige. Opo. Pag nag interpret po kayo, yung significance na lang po titignan natin. Then sa paper, sa report, yun na lang yung sinasite. Hindi na po kailangan yung mga statistical ano. Yung mga table kanina, you can include that in the appendices. Apo, hindi po sinasama yon, no? But rather, we are just simply citing it. Footnote. I-footnote na lang sa Microsoft Word. Yan, hindi na yun, ano, hindi na po yung sinasama. Especially sa mga report ng government agencies, hindi na po yun, ano. Naka-footnote lang po yun. Yan. Paki-highlight po, mail to others. Data. But anyway, kasi magde-data commentary tayo. Mukhang hindi kasi tayo aabot ng 3 o'clock. Ang close ng market ay 3 o'clock, ano. Magde-data commentary muna tayo bago tayo mag-adjourn, ano. So, hindi natin aabutan yung closing. Anyway, bukas, ayan, for sure, may data na yung closing natin. Ano? I am referring to our time series data. Yan. Mabilis lang po yan. Siguro 30 minutes, no? I-discuss ko sa inyo ng umaga. But anyway, sige po. Pagkatapos po nito, correlation, then data commentary. Yan. Kasi kahapon nagsagad-sagad tayo. Ano? Sige. Yan. Although I understand, ang statistics talaga ay medyo mahirap po talagang mag-grasp. Ano? Yan. So I would suggest that you continue viewing the recording. Mm-mm. Yung mga literature po na binasa ko, tagal ko na kasi nag-ano, no? Yung kay Andy Field, yan, Discovering Statistics, Statistics Laerd, yan. So yan po yan. Okay. Data and then data analysis.
ANOVA, single factor. Okay? This is your input range, labels, output range. Yan. Sige po, tignan po muna. Yan, ideally talaga, maganda maganda po yung Excel kung maliit lang po yung data. No? Yan. So talagang para sa HR po ito. No? Mm. Oo. And then click OK. Yan. Opo. Sige po, tignan po muna ang result. Mm. Thank you, ma'am. Pareho tayo. Po. Yung others. Nag-random siguro kayo dito. Oo. Opo. Anyway, pareho naman significant. Random. Opo. Mm. What about the others po? Yan. Tignan po natin. Opo. Kapag ka nag-evaluate po kayo ng policy, ng process, pwedeng gamitin niyo po ito. Yan. Okay po. Thank you po. Okay. Random din si ma'am. Okay. Pwede rin. Opo. Mm. Opo. Yan. Significant din si ma'am. Okay. Pareho kami. Yan. Okay po. Yan. If you notice, yung format, naka-APA na, no? Yung mga nasa academe. Yung mga nagmamasteral. I'm sure may mga nagmamasteral dito or doctorate. Oo. If employee satisfaction, if an employee satisfaction, it means, yes ma'am, oo, kung significant, ibig sabihin, magkakaiba yung ano. Yun po yung sinasabi natin. Yeah, that's correct. Opo. Tama po yung observation. Mm-mm. Yeah, probably you do not want this if this is an employee satisfaction, ano. Yan. Kasi nga, baka mamaya bias yung, apo, yun na yun. Yung management, ano. Yes, apo. So yan po yung sinasabi natin. Tama po. Mm. Yan. So ano po gagawin? So what will be your recommendation later on, ano? Yan. Ano po yung recommendation? Bakit po naging ganun, ano? May pinapaborang department for instance in an agency or institution. Mm. Apo. Okay. Ang titignan niyo lang po dito, pakita ko lang. Ito po, yung p-value pa rin. Wala na pong iba. P-value lang. Okay? If you want to know if there are differences, you have to validate that here in the p-value. Okay? Ganun pa rin yung interpretation nun. Yun pa rin naman po. Nadagdagan lang naman kayo ng isa pang grupo. Yan. Okay? So if this is significant, then therefore, you can include this, the average, in your narrative. Yan. Pag nagre-report na po kayo, yan na po yun. Okay? Hindi nyo na po kailangan itong yan. Although in your narrative, you will just simply say, sige, example. Okay. Our analysis showed that there are differences in
the average weight of male, female, and others. Okay? Dito, para hindi naman mahirap, pwede nyo na po ilagay dyan, open and close parenthesis. Ganyan po yung average. Kasi you're talking about average eh. Pwede na po yan. Yan. Then female, mm, okay? Yan. Mm. Tapos you can cite here, yan. Lagyan na natin. Studies. Opo. Does it affect productivity? Yan. So depende po sa inyo kung ano po yung gusto niyo maging tono ng report ninyo. Ayan. Yan. Pwede po kayong kumuha ng mga literature dyan. Ang dali naman po kumuha ng literature ngayon. Ano? Buksan nyo lang po yung internet. Ayan. Mm-mm. Yan. So, pero kasi pagka nag-request kayo ng literature doon, huwag niyo po i-copy-paste. Apo. Apo. I-ano niyo po. Ang tawag doon? I-paraphrase. Paraphrase. Yan. Sige, lagyan na natin dito. In writing a literature, okay? A literature are previous studies. Okay? It can also be a report, unpublished report of your agency that's also qualified as a literature. However, blogs, yung mga blogs, hindi po yan ano, no, hindi po yan kinukuhanan. Hanggang ngayon po, yung mga Wikipedia, hindi po yan sources of information, ano, hindi pa rin po, no. Nung nag-aaral po ako ng communication arts noong 2007 to 2010, hindi pa rin talaga kinikilala ang Wikipedia. Yan, yung mga blogs, hindi po yan kinikilala, no. Apo. Sige, susulat ko po ha. This will apply to all statistical analysis that you are doing. Apo. In writing a literature, include the last name of the author. Author, ha? Apo. Date publish. Okay? If there will be more co-authors, more than two, pagka two pwede. Apo. Francisco and De Jesus, 2010. Pwede yon. Pero kasi kung tatlo na, yan na po yung nilalagay dito. For example, Francisco et al. 2015. Yan. Okay? So yan po, no? I understand this is an APA format, but this is how it also goes in most reporting. Pagka nagbasa po kayo ng report ng ibang agency, ganito na rin po yung ginagamit nilang citation. This is APA. Yan. So ayan po, ano? Yan. Pwede niyo pong picturean, paki-picturean niyo na lang po. Okay? Yan. Baka po may tanong, clarification, para hindi lang po kayo marunong mag-run ng analysis. Kasi hilaw na hilaw po yan pagka marunong lang po kayo mag-run. Napakadali lang naman mag-run. But interpreting it is challenging. Ano? Hindi lang doon natatapos. Pagka nag-interpret ka, yung readability naman. Ano? Kumpul-kumpul yung problem, yung ano natin, yung challenges. Di ba? How do you make your writing readable? Yan. Yan. Okay po. Question po. Clarification. Go ahead. Opo. Mm-mm. Yan. So yan po yan pagka nagsusulat po tayo, ganyan po. Ganyan lang po pagka nagre-report. Hindi niyo po kailangang i-copy paste ng mga table na to sa Word.
Probably sa Word, meron kayong distribution ng table, a frequency and percentage, and then pasok nyo na agad. Opo, kung nag-test kayo ng equality. Oo. Question po. Mm-mm. Question. Sige po, before we move on to correlation. Yan. Mm. Apo. Meron po sana akong ganito na ibibigay. Kaya lang kasi, this is very academic. Hindi na po ito applicable sa inyo. Sa academic setting, ito po kasi yung pagsusulat niyan. The variables of the study, yan. Hindi naman po ito applicable to most of you, ano, especially you are in HR, ano. Yan. Sa mga thesis paper, dissertation, you're publishing, ito po yung format. Pero hindi kasi applicable po sa inyo. This is more appropriate. Yan. Ito na lang po yung sundan natin. Apo. Yan. Apo. Yan. Kasi po, importante po, nagsasite din po kayo ng mga previous study. Bakit po? Kasi that will further back up your claim. Okay? Remember when you are reporting, you are claiming something. Mm-mm. Okay? Yan. So you have to back it up with literature, with previous study. Yan. Mm-mm. Apo. Sige po, baka may question. Mm. Okay, so kung wala pong tanong, balik po tayo dito sa diet study, sa sheet ng diet study. Let's perform correlation. Apo. Pwede ba nating i-test? Ito ba triglyceride at weight ay correlated? Oo. Pagka ito ba bumababa din yung weight. Yan. So tignan natin. So yun po yung sinasagot ng correlation. Ano pa po? Productivity, yung motivation tsaka productivity. Ano naman talaga yan, ano? It's already a principle. Ah, yan. Principle na kasi yon. Ano na siya, proven na po talaga, ano. Okay. To run a correlation in Apo. Teka, nire-ready ko kasi yung ano. Okay, ayan na, ready na. To run a correlation, Apo. Go to data analysis, Apo. Correlation, yan. Data analysis, and then correlation. Bukas po, I think most of you have Google account, ano, para po dun sa gagamitin nating dashboard. Yung libre lang po gagamitin natin. Apo. Kasi most of the time you are monitoring. Apo, sa HR, no? You are also monitoring. Then click OK. Okay. I'm sorry. Sensya na po. Kailangan daw po pagtabihin itong dalawa. Apo. Cut nyo po ito, yung double GT or wait for. Apo. Then click initial wait.
then insert cut cells. Kaya kailangan daw po magkatabi. Eto, magagamit niyo po kung gusto niyo matest. Tinanong niyo po exactly yung edad nung nung attendee nung inyo pong ginawang seminar, So gusto niyo po matest. Sino may mas pataas na? Well, pwede kasing one-way ANOVA yan eh. Oo. Pwede niyong i-test din. Does age follows awareness? O baliktad ata yung sinabi ko. Does awareness follows age? Highlight TG4 and wait for, again, data, then data analysis, correlation, yan, then click OK. Okay? Your input, etong dalawa. Okay? Label in first row, output range is O. Yan, then click OK. Okay? Pwede rin ata ito multiple eh. Hindi ko sure eh. Hindi ko po sure. Gusto ba niya multiple? Pwede ba siya multiple? Hindi pwede. Hindi, teka. Pwede ata. Basta ilipat mo siya ng... Okay. Pwede. Pwede pala. Sige, gawin natin later yan. Mhm. Okay. So, iba na kasi to. Kanina you are looking at the p-value. So, dito, apo. Dito po kasi, you have the coefficient. Oo. Okay? Normally, 0.0 to 0.5, yan. Oo. Hindi ata, 0.90 ata ito. Depende po sa binabasa niyang literature. 0.2 to 0.4, 0.41 to absolute value of 1. Okay? Dito kasi, ito kasi weak or no correlation. Okay? Ito moderate. Ito strong. Yan. So wala, hindi na po p-value yung tinitingnan natin dito. Yung coefficient na po. The higher your coefficient, the stronger the correlation. Okay? The sign does not indicate strength. It is just the direction. Okay? So ano po sinasabi doon? So habang tumataas daw po yung weight, nagne-negative, bumababa naman po yung triglyceride. Yan. So kaya po negative yung correlation nila. Okay? This relationship is ano po siya? Moderate, no? Mm-mm. Okay po. Malinaw po. Pakisabihan po ako kung kulang, kung kailangan pa ng further
clarification. Mm. Yung negative sign, for example, kasi IQ and age goes together. Positive po yon. Yun po yon, ano? Yan. Sige. Yung mga runner, yung mga tumatakbo po sa mga marathon, ano? Yun. So, probably, nagne-negative po yon kasi bumababa po yung timbang nila, ano? Yan. So, i-check nyo po kung may data po kayo. Di ba? Yan. So, yun po yung sinasabi ng negative tsaka positive. For example, again, yung mga runner, oo, yung kanilang, you measure their weight and age. Yan. So, most probably, magne-negative po iyon. Kasi habang tumatanda, bumababa po yung timbang, ano, assuming, ano, yan. Kasi nga, pumapayat sila. Po. Yan. So, perfectly positive relationship is yung age and IQ. Yan. Eh, yung age and salary po kaya, ano po sa tingin nyo? Sige, pagka nag-collect po kayo ng data, age and salary, sa tingin nyo, ano po yon? Is it negative or positive? Hmm. Sige po, anyone po. Mm-mm. Age and salary. Mm-mm. Do you think it is a positive or a negative correlation? Mm-mm. Mm-mm. Age and salary. Okay. Ah, ganun po ba? Ganun po yung phenomena sa inyo, ma'am? Kasi 'di ba as you age, taon-taon ka naman, 'di ba? I am assuming that there is an increase. Opo. So depende nga sa phenomena po sa inyo. Mm. Kung taon-taon po may increase or increment, ano? Yan. So probably, opo. Yes, ma'am. Yon. Positive. Thank you, ma'am. Opo. So yun po yun. So it's a case-to-case basis, ano? Pagka na-demote ka ba, magne-negative yung ano, mababawasan yung salary. Kung length of service and salary, yeah, opo, perfectly positive po yan. Ano? Oo. Pero pagka na-demote, ma'am, ano po sa tingin niyo? May ibawas ba yun sa ano? Sa salary, sa SG? As people get older, they gain more experience and skill which often lead. Thank you, ma'am. Tama po ito, Ma'am Rachel Bautista. Yan. So, ayan, malinaw na po sa atin yung ano. Kay sa dole po, pag, yeah, oo. Mm, tama po. Mm. Okay po. Okay, pwede daw pala mag-run kayo ng multiple correlation. Yan. Go back to data, data analysis, correlation. Mm. Highlight nyo lang po yung H up to M. And then, output range. Palitan po itong output range ng... Opo. Ano kasi to, no? Yung correlation dito ay Pearson. Yan. Pearson kasi yung correlation dito. Yan. Yung pagka yung data nyo po ay parehong continuous, apo, parehong Likert scale, you can perform correlation. Pwede pa rin naman yan, ano? Kasi nga, remember, for your own consumption po yung data, ano? To improving your policy, your recommendation. Pwede po yan. Kasi bakit po? Nako, kasi magiging complicated yung aking discussion. Oo. Kasi there are some literature that suggests, apo, yung coefficient kasi nung other test ng correlation, eh hindi masyado magkakalayo.
Kaya ginagamit pa rin po, pwede pa rin po yung Pearson, ano. Opo. There are literatures that suggest that, ano. Pwede nyo pa rin gamitin. Opo. Besides, Excel is for quick statistics. Yan. Yun talaga yung kanyang ano. Yan. So, may nakikita po ba kayong ano, weak correlation sa ating bagong data, sa ating bagong result? Mm-mm. Mm-mm. TG to all WG, TR weak. Apo. Apo. Thank you, ma'am. Apo. Mm-mm. Hindi, actually po, yeah, moderate po ito, ma'am. Ah, if we refer here, apo. Pero if you are using a different literature for the correlation, apo. Depende ho kasi ano, sa field na education, eh, iba rin yung tinitignan nilang ano doon, ano. Apo. Mm. Meron pa yan, tinitignan yung sample size. Iba-iba kasi ng literature. But however, kapag ang coefficient ay malapit sa 1, eh talagang non-negotiable po yun, no? Na strong talaga yung kanyang ano, correlation. Mm. Question po. Clarification. Sige po, magtanong na po. Magpo-proceed na po kasi tayo sa data commentary, ano? Yan. Mm. Question? Mm. Yan. Okay, sige. Okay, so let's move on to data commentary. Close ko lang to. Under here po. Apa. Yes, ma'am. Basta po may literature po kayo. Apo. Hindi po natin pwedeng ano yun. Kasi literature niyo po yan, ano. Yes. Apo. Mm. 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 Yan, sige po. Basta may literature po kayo. Yan na yun eh. Apo. Pagka ginamit niyo na po yung literature niyo. Yan. So, data commentary according to Fick and Swales, 2012. Data commentary is a way of describing findings with variable amounts of commentary for non-prose text forms. Data presented must be carefully analyzed and evaluated. One danger in data commentary, ito po yung sinasabi ko, is writing to simply repeat in words what the data have expressed in non-verbal form. In other words, to offer description, ayan, description rather than actual commentary or interpretation. Yan, sayang naman yung papel, ano? Kung ano yung nakalagay doon sa chart, minsan yun yung nire-report. Ayan. So baguhin na po natin, ano? Apo. Here are the communicative purposes in a data commentary. Yan. So you can highlight, yan. Highlight a result of a study or research.
Assess standard theory, common belief, or general practice considering the given data. Yan. Compare and evaluate result. Yan. Compare and evaluate result from different data sets. Yan. Use the data to support a point or make an argument. Then discuss the implication of the given data, and then make a recommendation. Okay, so this is the structure of a data commentary. Yan. So you have here the summary statements, yan, the highlights, and the implications. In summary statement, you describe what the graphic organizer show. No? You can say, ayan, this line graph or bar graph shows, ayan, so pwede niyo pong gamitin yan, ano? Yan, kung hindi niyo po alam kung paano magsisimula, ito po, yan, pwede niyo pong gamitin yan. Okay? Ano pa ba? Pagka-report kasi, pwede kayo maging creative. For example, you can say, notice that male respondent has, apa, yan, pwede na kayo mag-umpisa mag-compare, no? Yan. So the axis X, the x-axis or y-axis represents, yan. Pero kasi pagka sinabi mo yung x-axis tsaka y-axis, uh, will your reader understand what is x and y-axis? Yan. But rather, perhaps you can just simply say, nandun naman ata dun sa chart ninyo, yung pangalan ng X tsaka Y. You can outright say it, i-type niyo po yung pangalan, Okay? Kasi yung X and Y na yan, baka malito lang yung yung nagbabasa. Okay? Next, point out generalization from the details of the data. Yan. Okay? Yan. As shown in the, yan, pwede po kayo magsimula ulit dito. As revealed by the, as can be seen in the, yan. Then implication, explain the data and or discuss implication. This was probably because, yan, apo, this could have been the result of, yan. So yan po, kung hindi niyo po alam kung paano magsisimula, ito po yung mga pwede niyong gamiting phrases. Ayan. Okay. Yan. So, assuming that you're looking on a table or a graph, yan. So, locate the data to provide the summary statement of the data. Highlight a certain data point. Minsan yung problem natin ay bakit mababa yung sa mga ages 14 and below, Yan. Okay? Yan. So for example, ganun po, no? Highlight a certain data point, discuss the implication, problems, exceptions, recommendation, or other interesting aspects of the data. Yan. Data commentary can be also embedded in sa ginagawa niyo pong mga report, sa mga sinusulat niyo pong report, Yan. Yung implication, well, I have to be honest, Sabihin ko po sa inyo yung totoo, Kasi pwede nyo namang yan, You can go to the internet, di ba? Magre-research pa rin naman talaga tayo, Yan. Or, well, kung allowed, you can use ChatGPT. However, if you copy-paste it, yan. Kunyari, tinanong mo sa ChatGPT, paano ginawa kaya ng dito, ng Pepsi company? Para to approach this particular phenomena. Yan. So you can ask AI, opo. However, you always seek, opo, maghahanap po kayo lagi, hahanapan niyo po siya lagi ng link, opo, to validate it. Kailangan basahin niyo rin po kasi minsan yung AI nag-hallucinate po yan, Yan, meron po yung error na 5%, opo. 5% ba? 5% yung hallucination niyan. Opo. Okay. Yan. Okay? So here, meron po tayo dito example,
Ito po yung, this is about a mobile device. Sige, tignan niyo po muna yung mga ano, mga kulay. Mm-mm. Okay? Mm-mm. So, the light blue, it represents interface capability. Orange is battery life. The gray represents camera. The yellow represents design. And the blue represents the storage. Okay? Makita nyo, 48% yung ano, no? Yung storage, ano? Nagbago na ata taste ngayon, ano? Hindi na ata storage pa rin po ba? Kasi may mga cloud ano na tayo eh. Opo, may mga cloud na, no? Mm. Yan. Actually, mali po itong pie chart na to. Opo, kasi bakit po mali? Pie chart must have only 2 to 3 categories. Yan. Pag-uusapan po natin yan bukas, ano? Opo. Ayan po. So ito po yung data commentary. The table above shows the cell phone features preferred by the National University Dasmariñas students. Yan. So sino po? Ayan. Sino po yung sinurvey? Yan. Nakalagay po dito. As can be seen, 36% of the male respondents appear to prefer a cell phone feature with superior interface capability and battery life. On the other hand, 48% of the female respondents favor the cell phone storage. However, almost 45% of them also considers the cell phone camera feature. Po. These results may suggest that the cell phone feature preference of most teenage boys could be linked to their fondness in playing mobile games application. Ayan po, if you are claiming something, it would be best to have support. Yan, pwede po kayong humingi ng support na literature. Yan, gusto niyo pong dumali. Baka magalit sa akin yung iba. Opo, baka may magalit po sa akin na. Opo. Kung gusto niyo po mapadali yung paghahanap niyo ng literature, pwede niyo po itong i-copy-paste. Opo. Tanong niyo po dun sa AI, lalagay niyo lang naman yung pangalan dito eh. Yung pangalan tsaka yung date. Kasi this is also your original work. However, there is a big chance that you are plagiarizing someone. Yan. Yan po ha. Opo, kasi may claim na dito eh. Yan. So may malaki po yung chance na maging may plagiarism dito, no? It is apparent that a high-functioning interface needs a lasting battery life. However, for most female teenagers, it could be assumed that a larger space for memory has to be considered for storing photos. Yan. Okay? Sige po. Ilan po yung number na present dito sa data? Ay sa ano? Sa data commentary. Ilan po? Mm. Mm. Ilan po? Bilangan niyo po. Ilan po yung number kaya na, na nandito sa ating data commentary? Mm. Mm. Mm.
Sige po. Ilan po yung number? Opo. Imagine coming from, yan. For example, nasa taas po ito, yung chart. Yan. So you have here. Ilan po yung present lang po na number na dito sa ano, data commentary? Mm. Yan. Opo. Opo. Sige. There are only three, ano? 'Di ba? You have here 36%, 48%, and 45%. Yan. Okay. Sige po. Activity. Opo. Kaya pa po ba mag-activity? Opo. Can I see a thumbs up? Kaya pa po ba? Probably you can do this within 20 minutes. Oo. Opo. Naku, baka muulan po sa ibang parts, ano? Pa-thumbs up po if you can do this activity within 20 minutes. Mm. Hala. Opo. Baka po ano, no, yung iba, kasi dito rin sa amin madilim-dilim na, ano. Sige po, I'll give you a copy of this. Opo. Let's do this under 20 minutes, ano. This is a PISA 2018. Opo. Teka, I'll give you a PowerPoint. Mm. Teka po, ah. Ito rin naman yung gagamitin ko bukas, eh. Si-share ko na sa inyo dito. Okay. Mm. Proceed po kayo sa dulo. Ay, ang laki ng file, ah. Teka po, ah. Sending na. Ang laki lang ng file, eh. Mm. Yan din naman po yung gagamitin kong PowerPoint bukas. Apo. So, binibigyan ko na po kayo ng copy. Mm. Sige po, you can download it. Apo. Check niyo po. Yan. Yan. One paragraph lang po. Mm. Okay, sige po. 20 minutes starts now. Mm. So by 2:16, opo. Yan. Baka pwede tayong tumawag mamaya ng volunteer. Opo. Kung nahihiya po, you can send your work. Ako na po magbabasa. Opo. Yan. Ano pong benefit nito kapag kasi yung critiquing, maganda rin po 'yun, ano. Oo. Rather siguro clinicking na lang yung term, ano. Yan. 2:16. Okay. Sige po. 20 minutes. Mm.
Yan. Pwede niyo pong i-compare Philippines to other, yung sa tingin niyo, opo, unknown yung country, from maliit yung population, opo, bakit siya mataas? Yan. Madalas po dito pag binibigay ko po itong workshop na to, kino-compare nila yung Philippines sa ano, sa China. Opo. Madalas ganun yung ano. Yan. So kayo po, depende po sa inyo. Oo.